Yun na, sir. Okay na. So, good day everyone. By the way, this is the collaborative report of our group. No, ito po yung mga kasama natin. Nandito po si Ma'am Mary Nathalie A. Casilak. Nandito rin po si Ma'am Mary Rose N. Tamundes at ang facilitator po natin for the uh, share screen. Nandito po si Ma'am Christine May E. Istancia. So, this day ay pag-uusapan po natin is all about organizational leadership. Kung makikita nyo, sa first slide po natin ay may malaking question mark po dyan. Organizational leadership. Bakit po? It is our wisdom na nilagyan namin ng question mark upang sa gayon ay malaman natin at mapagmuni-muni natin ano nga ba itong tinatawag nating organizational leadership. Especially tayo po ngayon in the field of education, kinakailangan alam natin ang bagay na ito. Dahil sabi nga nila, a teacher is a leader. So, mas lalaliman pa po natin ang talakayan natin kasama ang ating mga kagrupo for this report. No? Next slide po ma'am please. Ayan. So, on the second slide, nakita po natin dyan na nakabilog, good leader. So, prior to that, gusto muna nating magtanong sa ating mga kasama, pag naririnig po natin ang salitang good leader, what comes on our mind? Ano ba yung naisip natin pag sinabing good leader? For Sige me, po, sir, mula in sa my ating mga kagrupo. For me, sir, in my own definition, a good leader is there to inspire, to innovate, motivate, and there to help everyone to reach their full potential goal. Yes, thank you very much, no? Ma'am Marie Mm. Nathalie Casilak. So, sabi niya, a good leader, yung mga leader po daw na mabubuti, yung magagandang leader, sila yung mga naging inspired, nagmo-motivate sa mga kasama. Ano pa? From Ma'am Mary Rose Tamundes. Sige po. When you hear the word good leader, what comes on your mind? For me, sir, when I hear the good leader, it is a providing direction and guidance, and also it is also understanding the strength and weaknesses of your team or your members. Ayan, no? Napakaganda ng sagot. Pag sinabi ng good leader, ito yung mga taong marunong umintindi sa sitwasyon ng isang tao. Good leader is a good planner, ika sabi nila. At i-reveal po natin, pag sinabing good leader, ano bang naka-anchor dito? Sige po ma'am, the first word is, ayan, Integrity. integrity. Kung ang good leader, nasa kanya po ang tinatawag nating integrity. Next, a good leader is have his or her clear goals. So napakalinaw dapat ng kanyang layunin. Next, good leader is also a good example. Kinakailangan mabuting ihimplo po tayo pag tayo ay mga leader. Especially tayo ay mga magiging teacher na, kinakailangan maging mabuting ihimplo tayo sa ating mga learners. Next, ayan, a good leader, aside na nagkaroon ka ng clear goals, kinakailangan ay may vision ka sa iyong sarili. No? Next, ayan po, sabay-sabay na po nating buksan ma'am. Ayan, good leader, clear communication, meron tayong expect the best. Leader talagang the best yan eh. Sabi pa dito, support. Pag ang isang katangian ng good leader ay palaging nakasuporta, encouragement. So minsan ang mga kasamahan natin ay na nagkakaroon ng mga problema sa kanilang mga sarili, naluluckdown nila ang kanilang mga sarili. A good leader must be a good encourager. And the same time, recognition. Ito ay one of the most important part of a leader. Ang pag-recognize natin sa paghihirap ng ating mga kasama. Next is we have also stimulating work at marami pang iba. So yan ay mga iilan lamang, mga teaser sa ating tatalakayin sa gabi ito. Next slide ma'am please. Ayan, sige nga. Anyone na mag-volunteer para basahin ang third slide po natin? Ako na lang po, sir. Yes Leaders po, can be Ma'am born. Rose. Leaders can be born or made, naturally endowed or artificially created. They can be called to the fore by the situation of the time or make the situation itself.
What do we mean when we speak of born leaders? What constitutes leaders is really the main question. Is a leader someone who tells others what to do, or a person who helps others discover for themselves what they should do? What attitude should a leader possess? Yan, thank you very much, ma'am, no? So, ang leader daw can be born or made. So, ang leader, minsan may mga tao na likas na sa kanilang mga sarili ang pagiging leader, no? Nasa kanilang likas na talaga sa kanilang naka-built-in na sa kanilang sarili na likas silang talagang nasa kanilang katangian ng pagiging leader. Pero mga learners, mayroon ding mga leader na kung saan hinuhulma at hinuhubog sa pamamagitan ng maraming mga bagay. Sabi nga dito, artificially created. Kaya nating gumawa o kaya nating gawin ng leader ang ating mga sarili. So ito ay napakahalagang talakayan dahil ang bawat isa ay we believe na ang bawat isa ay leader tayong lahat, no? Hindi ka man leader sa inyong barangay, hindi ka man leader sa inyong purok, but ikaw ay magiging leader kasi magkakaroon ka ng pamilya. So bilang isang ama, bilang isang ina ng iyong pamilya, ikaw ay leader. So that's why kinakailangan malaman natin kung ano ba ang mga saklaw at ano ba ang mga dapat gawin to be a good leader. Yes, ma'am. Next slide po. Ayan, no? Functional rules that leaders play. So, can we request Ma'am Mary Nathalie to read our slide? Meaning of functional role. The concept of functional roles comes from the idea that a behavioral act stems from a certain role which it has to which is ano sa ito? Saan naman to? To, Ay, wait, which it has to satisfy a particular need. Within an organization, there are many work groups with different leadership role, but each has to work cooperatively to achieve the objectives of the company. Different leaders perform different functions according to the work group they handle. Ayan, no? So, napakalinaw at napakaganda ng tinatawag nating definition na ibinigay ng ating slide para sa functional rule na kailangan isagawa ng mga leader. So, sabi doon, ang bawat isa ay may ginagampanan tulad ng system, di ba? Sa system ay iba-iba ang ginagampanan. Halimbawa, like for example, sa school. Sa school ay mayroon tayong iba't ibang classification or may iba't ibang function ang bawat isa na ginagampanan. Halimbawa ngayon, ang HR ay ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, ang teacher na nagtuturo ay ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, ang mga dean, ang mga student, at lahat ng mga faculty, ang lahat ng bumubuo sa system na ito ay may certain function na kanilang dapat gawin. Bakit po? Dahil ang different action, ang different goal ng bawat isa, kapag ka ginawa ito ng maayos, tatamaan at makukuha natin yung golden goal ng as a whole, as an institution. So that's why it is very important na malaman natin ang functional role that leaders should play. So next slide po, please. Sabi pa dito, types of functional leader. Meron tayong uri ng mga functional leader. The functions of the leader may be. So ang mga function niya ay nandito lang sa mga babanggitin natin ngayon. Direct, such as choosing the group goal, supervising performance, making decisions, or completing plans, or it may be more. So pag sinabing functional leader, isa sa mga dapat nating ginawa ay dapat marunong tayong magbigay ng direksyon sa ating mga kasamahan. O di kaya kaya nating pumili ng angkop at relevant and appropriate goal to our organization or to our group. Supervising performance, ibig sabihin kaya natin i-supervise ang ating mga kasamahan sa mga ginagawa nila. Like for example, as a teacher must be a supervising, no? Na sinusupervise niya ang mga performance ng kanyang mga learners. Especially ang Department of Education ay meron tayong tinatawag na kataga, na ang kataga nila in the name of education, no one must left behind. So upang maisakatuparan ang goal na yon,
ang magandang tanawin na yon, kinakailangan a teacher must be a supervisor na kayang i-supervise ang performance ng ating mga student, mga learners. Making decisions, it is very important sa isang teacher na kailangan marunong siyang magbigay ng desisyon. Completing plans, ito yung isa pang problema. Kadalasan sa mga grupo, sa mga organisasyon, no, inside or outside the school, ang isa sa mga problemang kinakaharap natin, napakaganda lang ng simula pero hindi po natin nasusustain ang mga plano natin. But functional rule of the leader, kinakailangan kung ano yung napakagandang plano nyo, kinakailangan kaya mong makomplete ang napakagandang plano na yan. Complex such as serving as the group ego. So, ikaw ngayon ang magiging powerhouse ng inyong grupo. Kinakailangan ang leader ay mahaba yung pasensya. Minsan kung leader ka, kinakailangan marunong kang makisama sa mga iba't ibang uri ng mga tao dahil like for example as a teacher, 5 years from now, 2 years from now, magiging teacher na tayo, iba-iba po ang attitude ng ating mga student. So kinakailangan as a teacher, flexible po tayo for that complex situation na kaya nating i-handle despite kung ano ang kanilang mga karakteristik dahil iba-iba po ang mga learners natin ng mga katangian, iba-iba ng religion, iba-iba ng pananalita. So that's why kinakailangan alam natin ang mga bagay na yon. So next slide po please. Ayan, in addition, the leader must, so sabi dito bilang dugtong, ang isang pinuno kinakailangan know himself and his men. Kinakailangan kilala mo ang iyong sarili. Ano yung mga weakness mo, ano yung mga strength mo. That's why in organization, kapag tayo ay gagawa ng tinatawag nating planning, meron tayong SWOT analysis. SWOT analysis is all about identifying your strength, your weakness, the threats, no? Yung maaaring maging threats. Know yourself. Sabi pa ni Aristotle, sabi niya, knowing yourself is the beginning of wisdom. Ang pagkilala natin sa ating mga sarili ay simula ito ng wisdom. So kinakailangan bilang isang leader, kilala mo ang iyong sarili. Saan ka malakas, saan ka mahina. At lalong-lalo na kinakailangan kilala mo rin ang iyong mga sinasakupan. Dapat teacher ka, alam mo kung ano yung strength ng mga student mo. Halimbawa, itong learner mo na ito, napakagaling niya sa art. Kinakailangan, alam mo yun, hubugin mo yun. Ang learner ko na ito ay magaling sa history. Ang learner na ito ay magaling sa science. So, kinakailangan alam mo po yan. Keep his employees informed. At the same time, up to date po ang pagbibigay natin ng information sa ating mga kasamahan. Set the example, make sound and timely decision. Kinakailangan may boses tayo. Baka yung problema So ayan, sorry po for low internet connection. Ito po talaga yung isa sa mga problema natin, ano? Yung signal po natin, pasensya na po sa inconvenient dahil po sa hina ng connection natin, no? But then again, dahil it is our passion na magbigay
or magbahagi ng ating knowledge ay hindi po hindrance ang mahina na koneksyon para sa pagpaparating ng magagandang mga alituntunin sa ating mga kasamahan. Okay? Next slide, tuloy po natin ang ating discussion. Ayan. Functional behavior. Sabi pa dito, mayroon din tayong functional behavior. So, anyone from the group na pwede po bang basahin natin ang nasa slide? Yes, Ma'am Rose. Okay. Functional behavior. One functional behavior of a leader is that he must be a catalyst or a change agent. With the functional rule of leaders mentioned, it may be noted that the functional behavior of the leader is one that acts as one who must get things done in their proper perspectives. He has to identify the goals, whether he does it alone or with the help of his group members. He has to make decisions or resolve differences. Ayan. Thank you very much, Ma'am, no? So, sabi dito, one functional behavior of a leader. So, mark this word, functional behavior. Ito yung makikita sa atin. So, sabi dito, he must be a catalyst or agent, change agent. Kinakailangan, mayroon kang tinatawag nating function na kung saan kaya mong ibahagi ang pagbabago sa iyong mga kasamahan, sa iyong grupo, sa anong pamamaraan. Sabi dito, identify the goals. Yan po kasi yung pinaka-importante. So, sa isang organization, sa isang institution, the first question, kung ikaw ay isang leader, kung ikaw ay namumuno ng isang institution, organization, or any groups na pinamumunuan mo, the first thing that you must ask yourself is what is the goal of this organization or this institution? Tanungin mo munang yung sarili. Bakit? Kasi pag clear you identify your goal very well at napakalinaw ng goal para sa'yo, madali lang ang pagkakasunod-sunod ng series of activities kung ano yung mga necessary na dapat nating gawin. At the same time, tulad ng nabanggit natin kanina, kinakailangan you have to make your decision. Kasi, lalong-lalo na pag pansin natin, na-experience na po natin, nakasama tayo sa ibang organization, no? Church organization, or non-government organization, or anuman organization yan, minsan, nagkakaroon ng consultative discussion, no? Nagbabatuhan ng idea, nagkakaroon ng pagkakaiba ng idea. As a leader, kinakailangan uuwi ang iyong mga kasamahan na may final decision kang nagawa, o di kaya na-resolve mo yung mga pagkakaiba ng idea ng iyong mga kasamahan. So, isa yun dapat na kinakailangan nating taglayin para matawag natin ang ating mga sarili, makuha natin ang isang functional behavior ng leader, ang change agent. Now, next slide po, ma'am, please. Ayan. Ma'am Natalie, can you please read? Another Yes po. functional behavior of a leader, therefore, is that he must now be more sensitive to the complexities of times and thus be more flexible. Leaders who can transcend special interest and bring people together are needed. There is, therefore, a need for leaders to grow or decay. Just accordance to Appendix 7, special requirements for higher executives, they must be flexible to venture into unknown odds of tomorrow, for they must set the future in motion by gambling reasonably but fearlessly. Ayan. So, thank you very much, ma'am, no? So, nakita nyo ba, pansin nyo ba sa slide natin na ito ay nakabold talaga yung be more sensitive, be more flexible? Dahil kadalasan, nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga organization, especially na tayo ay magiging future educator, nawa igawad sa atin yun ng may kapangyarihan na maging educator tayong lahat, maging successful tayo. Kinakailangan ngayon pa lang as a student, no, taglayin natin ang katangiang ito, ang be more sensitive and be more flexible. Dahil not all the time ang gusto mo ang masusunod. Not all the time ang mga gusto mong makasama ang yung makakasama. So, expect the unexpected talaga in terms of organizational leadership. So, kinakailangan ngayon pa lang ay baunan mo na ang iyong sarili ng pagiging sensitive. Kung ngayon ay sensitive ka, kinakailangan every time, every day, no? Every time na nakikipagsalamuha ka sa iba, kinakailangan mas nagiging flexible ka pa sa katangian ng mga iyong makakasama. Dahil iba-iba, once again,
I'm telling you this, iba-iba po ang katangian ng ating makakasama, especially mga learners natin, no? Na ay mayroon tayong mga learners na talagang sukdulan ang pagiging kulit, no? Sukdulan ng pagiging makulit. Kinakailangan flexible ka, paano mo i-handle 'yan. Yung mga learners tayo na emotional damage o di kaya mayroon tayong family problem or di kaya need nila ng some advices, kinakailangan sensitive tayo dyan. So iniiwasan nating ipahiya ang ating mga student, iniiwasan nating hindi bigyan ng pagkakataon ng ating mga learners. Kaya nga sabi dito, uh, gambling reasonable but fearlessly. Ibig sabihin parang sumusugal ka baga na kinakailangan kapag sumugal ka, shoot talaga yan. Wala kang tinitira. Dahil alam mo na ang pundasyon ng sugal mo na yan, ang pundasyon ng paghihirap mo na yan, ay naging sensitive ka at naging flexible ka. Alam mo na ang resulta at the end, ang pinaka bottom line, ang mangyayari, ang resulta ay magiging mabuti pa rin dahil pinaghanda mo na ang iyong sarili. Yes, next slide po, ma'am. Ayan, sabi pa dito, kasama din doon sa behavior styles of leadership, the success or failure of any organization is through their leadership behavior. So the rise and the fall of our organization depends on organizational leadership. Paano natin dinala ang ating organization. So tayo ngayon, I know, sa school natin, lalo na nun sa NDC, merong mga learners dyan na may mga family na. So yung pagiging mabuti ng pagkakaroon ng mabuting future ng ating mga anak, hindi po yan, it is not by chance. It is a choice of us kung paano natin in-apply ang pagiging leader natin sa ating mga anak. Paano natin sila dinisiplina, paano natin sila tinuruan, paano natin pinaramdam sa kanila ang pagmamahal natin, paano natin pinaramdam sa kanilang suporta natin, dahil the rise and the fall or the success or the failure of an organization or an institution or an family lies on organizational leadership. So sabi pa dito, leadership styles is generally reflected in the behavior patterns of the leader. Hindi lang basta porket matalino kay pwede ka nang maging leader. Hindi po pwede yon. Hindi ibig sabihin na magaling kang magsalita ay pwede ka nang maging leader. Ang pagiging leader, it talks about attitude. It talks about manners. Kinakailangan nasa iyo ang KSA, no? It is not Kingdom of Saudi Arabia, but it is knowledge, skills, and attitude. Kinakailangan nasa iyo ang sapat na karunungan, nasa iyo ang sapat na skills, at the same time, the most important is the ethic. Kaya nga, during our first years or second year, napag-aralan natin ang professional education and we talk about code of ethics na kinakailangan isagawa sa katuparan ng isang magtuturo. Yes, ma'am. Next slide po, please. Ayan. Next slide po. Ayan. So, ito naman ay pag-uusapan naman natin ang some types of leadership, no? Anyone from the group na pwede pong mag-volunteer to read this slide? Yes, Ma'am Rose. Okay. Behavioral styles of leadership. Autocratic leadership. It is the autocratic leader or ex-leader's major task is to command or give orders and assume that people will follow. In this way, he gets things done fast. This does not mean that he creates an atmosphere of hostility or negativism, but rather sureness of will. Ayan, no? Autocratic leadership. So marami ito, no? Marami ito sa mga leader sa panahon natin ngayon. Sabi dito, ang autocratic leadership, ito yung uri ng pamumuno na kung saan nagbibigay tayo ng mga utos, nagbibigay tayo ng command, at ina-assume natin sa ating mga sarili na ang mga taong binigyan natin ng direction, binigyan natin ng command, ay talagang susunod sa ating mga inutos, no? Kaya nga sabi dito, this does not mean that he creates an atmosphere of hospitality or negativism, but rather sureness of will. So sabi dito, pag tinatawag nating autocratic leadership from the word itself, auto ibig sabihin automatic. Kumbaga, pag siya ay nagbigay ng direction, kinakailangan automatic na gawin natin 'yan.
So yung problema doon, merong positive at meron namang negative impact ang pagiging autocratic leadership na kung saan matatalakay natin so on, no? Next slide po. Ayan. Ma'am Natalie, can you please read the slide, please? Instructions are given in detail with care and precision. Autocratic communication is essentially one way with nil feedback, which may result to misunderstanding and subsequent error. The leader does not know directly what the employees feel and think. He makes decision without consulting others. Yan. Yun yung sabi natin kanina na sometimes autocratic leadership is not gold, it is not good. Hindi sa lahat ng oras ay magandang maging autocratic tayo sa ating pamumuno. Bakit? Kasi sabi dito, instructions are given in details with care and precision. Oo nga, binigay mo yung instruction na dapat ganito yung gawin, pero isipin mo, yung mga followers o yung mga members mo, hindi lahat kayang isakatuparan yung mga gusto natin. Kaya nga, nagkakaroon ng problema. Paano? Nagkakaroon ng result to misunderstanding and subsequent error. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Leaders that does not know directly what the employees feel and think. Hindi natin iniisip kung ang desisyon na ito, ang utos ko na ito, ano ba ang mararamdaman ng mga learners ko, ano ba ang mararamdaman ng, ano bang iisipin ng mga kasama ko sa desisyong ito. So yun po yung problema. He makes decision without consulting others. So ang problema, isa pang problema sa autocratic leadership ay nagbibigay tayo ng desisyon na tanging ang sarili lang natin ang nakakaalam without consulting our body or without consulting our members. So isa yun sa mga problema. So next slide, ma'am, please. Ayan, the second type of leadership. Ma'am Rose, can you please read? Part- Participative leaderships. Leaders or Y leaders invite the active participation of subordinates to share in decision-making process as much as possible. Primary concern: develop group interrelationship as well as getting the job done. Ayan, so participative leadership. From the word itself, participative. So participative leadership, ito ang uri ng pamumuno na kung saan the way of your leadership is a consultative leadership. Pag sinabing consultative leadership, kapag mayroong isang problema or may isang kabutihan, dumating ang mabuting balita, hindi ka kaagad nagbibigay ng desisyon sa iyong sarili lang. But rather what you do ay tinatawag mo ang iyong mga kasamahan. Look at the picture, no? Tingnan mo yung isang lalaki dyan na naka-blue habang tinitingnan siya ng kanyang mga kasama. So that is an example of participative leadership na kung saan nagkaroon sila ng meeting, nagkaroon sila ng consultation about some matter. So yan. Sabi pa dito, primary concern when we talk about participative leadership, develop group interrelationship. So isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman na kinakailangan a strong group, ang malakas na grupo, ang malakas na institusyon, ang malakas na organisasyon, kinakailangan malakas din ang ugnayan ng bawat isa. No? Interrelationship, dahil sa pagkakaroon ng malakas na interrelationship ng bawat kagrupo, bawat kasapi, bawat membro, as well as getting the job done well. Dahil dito, nagkakaintindihan kayo, dahil nagkukonsultahan kayo, hindi walang naguunahan, lahat ay through consultation, nagbubunga ito ng maganda sa pamamagitan ng pagkatapos ng gawain na nasa tama at quality at wastong pagkatapos. So, isa yan sa mga halimbawa. Next slide, ma'am, please. Ayan. Sabi pa dito, participative communication is a two-way process. So, participative leadership, nagkakaroon tayo ng participative communication. Participative communication tulad ng ginagawa natin ngayon. No, hindi lang ako ang nagsasalita, but ang iba rin ay nagbibigay ng kanilang idea. No, two-way process. Tingnan niyo yung picture diyan, yung kulay blue at saka kulay green at saka yung arrow. Tingnan niyo yung arrow na kung saan nagsasalit-salita. It is a two-way process. This requires patience and great deal of energy on the part of the leader to steer the group into participating in planning and deciding so work may be accomplished effectively. So dito hindi po pwede yung pwedeng-pwede ng mentality.
So kapag may gawain, ganito na lang yung gawin natin, ganito na lang, hindi po pwede yun. It is a two-way process. Kinakailangan nagkakaroon tayo ng consultation, nagkakaroon tayo ng conversation, communication together with the group. So sa pamamagitan Okay. niyan, na-apply natin sa ating sarili ang pagiging participative leadership. So next slide, ma'am, please. Goodbye. Ayan, two Two types types of of participative participative leadership. leadership. So, daanan lang natin ng saglit. Ma'am Natalie, please, can you read and share some points of view na pwede nating makuha about the types of participative leadership? Patay na. So now we have two types of participative leadership. First is we have the democratic leadership, one who emphasizes on his subordinates their authority to make decisions and abide by such decisions with no exceptions. We also have the consultative leader. This requires a high degree of involvement from employees, but it is clear that they alone have the authority to make final decisions. Sige po, ma'am. Ma'am Natalie po, can you please share us about some point of view na makukuha natin from this slide? Patay na. Democratic leadership and consultative leadership. Kasi So napag-aralan natin. Sige po. in my own opinion, sir, or in my own thoughts, I think that democratic leader or democratic leadership is what happens just like in our country. We have democratic leadership where us, the citizens, have the right to vote. So in making decisions, democratic leader, we also give our uh, we also can make the decisions, and we can uh, he can also or she can also give such comments to us, and we can also give he can also listen we can listen um, we can listen to him also. And consultative leadership, sir, is what you have said earlier, that he requires a lot of involvement or participation from the group. That's all. Thank you very much, Ma'am Natalie, 'no. Talagang ayan, ito yung ginagawa natin is a practical implementation of participative leadership na kung saan nakikita nyo naman, it is not only me that talking in front of this uh, sa screen na ito, bagkus pati yung mga kasama natin, we give time, we give chance na ibahagi ang kanilang mga learning. So this is an example of democratic leadership. Tulad ng nabanggit kanina, na-cite na example ni Ma'am Nathalie. Sabi niya, here in Philippines, we have this democratic kind of leadership na kung saan ang the people has the power. Ang mga tao ay may kapangyarihan, may kapangyarihan upang ipahiwatig o upang ipalabas ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga idea. At the same time, pangalawa, sabi dito, consultative leader. Ayan, parang may gusto atang i-share si Ma'am Rose. Sige po, Ma'am Rose, how about consultative leader? So when we say a consultative leader, they are they have the involvement with the employees. It means that okay lang mabisaya, sir. Okay lang po, Ma'am. Go ahead. I mo express it. Consultation to eh. Just like this, sir, nagkonsulta ko sa imo if pwede ba magbisaya. Like that, sir. Oh, ayan, 'di ba? Consultative leadership. Sabi dito, sabi ni Ma'am, ang consultative leadership daw involves from employees. Kinakailangan ini-involve mo yung mga kasamahan mo. Yung problema kasi, no, kadalasan nakikita natin in real life situation, yung mga nangyayari, pag dumating ang isang kabutihan o isang magandang balita, minsan tayo-tayo na lang tayo na lang sinasarili natin. Pero yung problema, pag dumating naman yung problema in that particular time, kadalasan doon pa natin ini-involve ang ating mga kasamahan, which is not good. So, dapat maging consultative leader tayo in a high degree involvement. Ibig sabihin, high degree
Dili lang basta, mag-report daw ta. So, ikaw ang kuan, basahan niya. No. Kinakailangan ay high ang kanyang degree ng involvement. So, magkakaroon kayo ng first meeting, ano yung gagawin natin, ganito yung topic natin, tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? It is a type of consultative leadership kasi nagkukonsultahan ng bawat isa na kung saan nagbubunga ng magandang resulta. Yan, next po, please. Sumuka na ko ay. Ina ko ay. Tug na ko Ayan, ay. advantage of participative leadership. Mga advantage ng participative leadership. Kanina, sa autocratic leadership, nakita natin yung mga negative niya. Ngayon, in this participative leadership, meron tayong mga advantages. So, the first is group interrelationship is high. Members abide by whatever the group decide. It support decision more, ayan, and so on and so forth. So, marami yan sila. Di ko na isa-isahin pa. Ang importante ay ang isang participative leadership talagang mayroong malaking maidudulot na kabutihan para sa atin, no? So, next slide, ma'am, please. Parang kakunti na lang yung oras natin, no? Yung disadvantages ng participative leadership. Maganda ito, no? Yung participative leadership is an ideal type of leadership. Talagang ideal siya. Pero, mayroon ding mga disadvantages pag ginawa natin ito. Ano ang mga disadvantages nito? First is time consuming and requires great deal of energy. So dahil consultative ito, dahil democratic ito, talagang maglalaan tayo ng oras para mag-isip, to involve ourselves. Tulad ngayon, napakahaba na ng oras natin, tinatawag natin ang ating mga kasamahan kasi ini-involve natin sila. Hindi lang ako ang nag-iisip, bagkus sila rin ay nagbibigay ng idea. So talagang time consuming and requires a lot deal of energy. Pangalawa, may be used by people with authority as guys for shrinking from their own responsibilities. No. Ito rin, minsan ito yung mga nakakubling negative side ng participative leadership. Ito ay nagiging taguan or nagiging dahilan ng mga authoritarian leadership na kinukuha nila ang kanilang mga katungkulan at ipinapagawa nila sa iba. Yun yung isa sa problema dyan. Bakit? Kasi iniisip natin participative. I-involve ako ni sir. Sabi niya ako daw yung gagawa nito. Which is yung bagay pala na yun na hindi mo na kailangan gawin dahil yun ay obligation niya. But because of this type of leadership, nagamit niya for his own para sa kanyang sariling pangangailangan. So hindi po pwede yan. No? Next slide ma'am, please. Tingtiis na lang po at matatapos na tayo. Salamat. Ayan. Isa pang uri ng leadership. Ma'am Rose, please read. Free rein leaders. Free rein leaders are also referred to as laissez-faire leaders. Free rein leaders give their subordinates the goals and guidelines of their jobs with little direction and leave the rest to them. Ayan, no? By just looking at the picture, siguro parang malinaw naman po sa ating lahat. Nakita nyo ba yan? Yung isang lalaking nakatalikod at yung kamay ay nasa kanyang ulo, no? Parang pa-relax-relax lang. Kung pansinin nyo sa picture ay wala siyang mga kasama. Kung ako yung magbibigay ng kahulugan nito, siguro wala yung kanyang mga kasama dahil inutusan niya, ganito yung gawin, ganito yung gawin. At saka, paupo-upo na lang siya sa office dahil sabi nga dito, leave the rest to them. Nagbibigay ng guidelines, nagbibigay Sila na ng little magbuhat. direction, ganito yung ikaw, pumunta ka dyan, ganito yung gawin mo, and leave the rest to them. So, hinahayaan niya. So, ito yung mga katamaran, no? Laissez-faire leaders from the word itself, derived from the word lazy. Ibig sabihin yung mga tapulan nga leader. Hinaot wala ni sa atong mga future educators. Next slide, ma'am, please. Ako na pagbasa sa Char. Ayan. Ma'am Natalie, can you please read the slide? The free rein leader, though possessed with decision-making authority, may not use such authority but leave everything to his group to carry on what they think is the best. Yan. So, Ma'am Natalie, can you please elaborate what you read? Para makuha po natin yung idea ni ma'am, no? Ano po? So, in my opinion, sir, maybe this kind of leadership is what
what gives others the freedom to make decisions, while these leaders provide their teams the resources or the tools to succeed. They still remain uninvolved. Yan. So, yun yung pinaka-highlight doon. They still made themselves uninvolved sa isang gawain. They give task, they give direction, but yun nga, yung sinabi natin kanina, hinahayaan lang ang kanyang mga kasamahang gumawa, no? Nakita nyo ba yung pag may ginagawa at kadalasan may binubuhat tayo, a simple example of laissez-faire leadership. Yung nakita mo pag may binubuhat tayo tapos may lalapit, no? O kunwari ay bumubuhat, no? Yun pala, walang ka-effort pala yung kanyang ginagawa, no? Next slide, ma'am, please. Ayan. So, di na natin, we're not going to go more deeper. Basta't importante, yun po yung nakuha natin yung pinaka-highlight na laissez-faire ay It's 1 hour na. talagang yung mga tamad na mga leaders po yan. Next slide, ma'am, please. Ayan. Sige po, next po. Ayan, next. Yan ay yung mga example lamang po yan ng mga leadership, no? Next, ma'am. Yan. So, ito na yung panghuli ata, no? Because the time is running. So, managers versus leaders. So, bago yan, tanungin muna natin si Ma'am Rose. Kung papiliin po kayo, Ma'am Rose, maging manager or maging leader? Saan po kayo? Um, from ay, from managers or leaders, I Ma'am choose Rose? leaders po. Ay, sorry. From managers or leaders, I choose leaders po. Bakit po, ma'am? Bakit po leader? Manager, maraming pera yan eh. Ayaw mo? Why Leader, leader po? sa leader po kasi, dito natin nagagampanan or nagagawa ang mga bagay na ang mga bagay na hindi nagagawa ng mga managers, like ikaw po yung nag-organize ng task and setting goals. Sa manager po Ayan. kasi, sa manager po kasi, kayo lang po yung nagsusupervise or Hmm. sa leaders po kasi, solving problems and resolving conflicts. Mas broad kasi or mas lawak kasi yung nagagampanan or napag yun po. Ayan, thank you very much, ma'am, 'no. So, talagang pinili ni ma'am yung leader. Sabi niya, yung leader, may mga gawaing ginagawa ng leader na hindi naman nagagawa ng manager, 'no? At tsaka yung leader ay holistic yung approach ng Handa. mga leaders. While managers, may pagka-holistic naman, pero sadyang may pagkakaiba at malalaman natin ang pagkakaibang 'yan. Tanungin din natin si Ma'am Natalie siyempre, 'no, kung ikaw po ay papipiliin, maging manager or maging leader? Manager, maraming pera yan. Leader, walang pera eh. Saan ka? So for me, sir, I also want to be a leader rather than to be a manager, because I think a manager tends to only focus on like Tanan. controlling resources or optimizing processes, but a leader, it focuses on inspiring and empowering people to work together towards the focused goal. Ayan, thank you very much. Parang pang Miss Universe yung sagot ng ating kasamahan, no? So sabi niya, ang pagiging leader daw ay ang pagbibigay ng pagkukunik mo sa ating mga kasamahan to work together. So, leader do jobs beyond the managers. Mayroon silang mga Ay, ginagawa beyond managers can do. So, alamin natin, ano nga ba ang pagkakaiba ng managers or leaders? Ano kaya ang pagkakaiba nila? Sige nga, next slide po, please. Ayan, manager versus leader. First, ang manager gives direction. Nagbibigay agad ng direction. While leaders, the first step is ask question. Nagtatanong-tanong muna. So, bigay ng direction dito sa manager, while leader nagtatanong-tanong muna. So, next, has subordinates, while leaders has followers. So, ang manager, pag sinabing subordinates,
meron siyang mga sinasakupan, meron siyang mga kasama. But ang leader may followers. Merong mga taong nangangarap na isang araw maging isang katulad niya. So napakaganda nun, 'di ba? Hindi kayang bayaran ng salapi ang pangarapin ng taong maging katulad mo, to motivate them, to give them chance, to give them opportunity. So isang bagay na hindi kayang bayaran. Sabi pa dito, ang manager daw holds authority while leaders motivational. So ang mga leaders, manager, pag sinabing ganito talaga, wala nang maraming tanong. Ito yung authority ko. Wala nang tanong. But the leader, ang leader ay nagbibigay ng motivation. So pag may mga problema ang kanyang mga kasama, especially to us, once again, I'm telling you this dahil kinuha po natin ng kursong education. In the near future, meron tayong mga student, iba-ibang kanilang pag-uugali, iba-ibang kanilang problema. Kinakailangan bigyan mo sila ng angkop na kanilang pangangailangan. Bigyan mo sila ng motivation sa mga problemang kinakaharap nila. Tells you what? So manager ang sasabihin niya kung ano yung mga dapat. While leader shows you how. Pinapakita niya kung paano isinasagawa, no? Tulad ng paglilinis. Ang manager sasabihin niya maglinis kayo. While ang leader makikita mo, siya talaga ang nangunguna sa paglilinis dahil pinapakita niya kung paano how to do a certain task for the followers to follow. So next, has good ideas, may magagandang idea. Tama na na, Magaganda oy. yung masyadong idealistic yung kanyang mga naiisip. While leader, actions, good ideas. So ang mga leader, hindi lang basta magandang idea but action. Sinasagawa nila yung mga magagandang idea na ginagawa nila. Reacts to change. So gusto niya yung may pagbabago. Pero ang leader creates change. Siya talaga yung gumagawa ng pagbabago. Tries to be a hero. Gusto niyang maging bayani. Pag may accomplishment, talagang nakatarpaulin yung mukha niya, yung pangalan niya lang. Gusto niyang maging bayani. While leaders makes heroes. Yung ginagawa ng leaders, siya ay gumagawa ng maraming mga bayani, no? Manager exercise power, while leader develops power. Ang manager daw, ginagamit niya, no, ang kanyang kapangyarihan, while ang leader ay gumagawa ng mga kapangyarihan. So, yan ang mga some example ng ating pagkakaiba between manager and leader. But ang tanong guys, because I think this is the last, ang tanong, maganda ba na at all the time maging leader tayo? Or may mga oras, may mga panahon na magiging manager tayo? What do you think? Anybody from the group? No? Maganda ba sa lahat ng oras maging leader tayo? Or mas maganda paminsan-minsan may mga time na magiging manager tayo? Anyone from the group? Wait lang. Sige po. Sige, tawag tayo. Tawagin natin si Ma'am Nathalie. Ma'am Nathalie, Dili to ako. tanong, Di ta kabalo. sometimes ba maganda ba ang leader ka lang or mas maganda yung sometimes nagiging manager tayo? What For do you me, think? sir, from what we tackle, the leadership styles, I think it is important to know, to be a leader or to know that the leadership styles so that you could develop leadership skills and become more effective leaders to your followers. This can help you identify the strengths in you and the areas that your followers can be developed, and for you also that you could develop and be better to make adjustments or to improve your style or of leadership if you want to be a leader. Yan, That's thank you all. very much, Ma'am, no? Thank you very much. Ako na Sabi po. ni Ma'am, leader daw ang pipiliin niya dahil ang leader, sabi nga natin kanina, napaka-holistic ng kanyang approach, no? Napaka uliran ang kanyang mga ginagawa.
nakakapagsana all tayo sa mga leader dahil sa kanilang mga katangian. So, but for me, it is not good that at all the time kailangan maging leader tayo, especially in the class, no? Minsan, pag teacher tayo, not all of the time ay leader tayo. Sometimes, there were times na kinakailangan maging manager tayo. Hindi lang palaging nagtatanong tayo. Sometimes, kinakailangan, wala nang tanong-tanong, kinakailangan gawin. There were times na kailangan po natin yon. Paano? Sa ano? Kailan? Paano? Malalaman natin yan next time around, no? Kung magkakaroon pa tayo ng report. Next slide, ma'am, please. Ayan. So, ito ay some quote from educators. Sabi dito ni Jim Rohn, a good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well, and to help those who are doing well to do even better. So, napakaganda talaga. Sabi niya, ang objective ng pagiging leader ay upang tulungan ng mahihina, upang sa gayon ay matuto sila. At yung mga taong natuto ay i-develop para mas maganda pa ang kanilang magawa. So sabi naman dito from John Adams, sabi niya, if your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Kung ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga pananalita ay nagiging dahilan para ma-inspire ang isa or maraming mga tao, katotohanan, ikaw ay isang leader. Next slide po. Ayan. So, sabi pa dito ni Mario Batale, one of the most important leadership lessons is realizing you're not the most important or the most intelligent person in the room at all times. No, napakaganda. So, isa sa pinakamalaking lesson na dapat kailangan malaman ng isang leader, not all of the time nasa iyo ang spotlight, no? Not all of the time nasa iyo ang spotlight. At huwag mong isipin na ikaw na ang pinakamainam sa lahat ng mga tao diyan. Kasi minsan, kinakailangan mo lang umupo at makinig sa iyong mga kasamahan. So, napakagandang wisdom ang ibinabahagi ng ating mga educators. Next slide po, please. Ayan. So, that ends our report. Thank you very much for listening. Kahit gabi na, talagang natapos natin ang ating mga gawain. Thank you very much. Once again, kami po ay magpapaalam na. Ako po si Muhammad Jamal Ampatuan. Kasama si Ma'am Mary Nathalie Casilak, Ma'am Mary Rose Tamundes, at especially pinapasalamatan natin din si Ma'am Christine May Istansya sa pag-facilitate po ng ating Google Meet at share screen ng ating report. Thank you very much and more power.